Hi guys, I'm Zach Luther, a second year BSIT student from Rizal Technological University. And for this video is itutur ko kayo sa naging finals project ko para sa integrative programming. And ang project namin doon is redesigning and implementing database into an existing static website. So, papakita ko sa inyo yung mga naging changes from this into this. Yun. So, yun. May mga improvements naman kahit pa paano, di ba? So, yun. So, before I start, accounting disclaimer lang. Yung mga contents nito is binigay na sa amin mismo ng professor. So, hindi namin pwedeng bawasan, pero pwede kami magdagdag ng content. So, yun. Pero when it comes to designs, meron mga requirements si sir and functionalities. When it comes to designs and functionalities, meron mga requirements si sir na kailangan namin i-satisfy. So, yan. And ulit, before I start again, I would like to shoutout sa king mga kasabayang gumawa ng kanya-kanyang website. So, shoutout sa number one na pinamataas na nakuha ng grades dito, si Jude, tsaka si Roy. Ako sila 99 over 100. Meron kasi kaming konting information lang. Meron kasi kaming friendly competition na nasimulan nung binigay itong activity na to. So, pataasan sana kami dito ng grades. Kaso, ako'y nag-aya, ako'y natalo. Ako'y pinamababa. So, yun. Shoutout sa dalawang mas mataas sa akin, kila Sai and kina Bam. So, yun. And start ko na kayo sa tour na mismo dito sa website. So, sa first is, gumawa ako dito ng landing page. So, sa landing page, makikita nyo itong ads na to. So, ito, makikita nyo siya dito. So, sineperate. So, parang nagkaroon ako ng dalawang page para sa isang file na to. So, dito sa landing page, makikita nyo yung travel logs. Sa header, makikita nyo yung mga destination travel logs and yung login sign up. Then, visit page. Yeah. Contact us as footer. So, yan. Uniform yan sa lahat. Contact. Yung pinaka-bottom is yung footer. So, dito, any buttons na i-click mo is mariredirect ka lang sa iisang page. So, yun ay itong login form. So, sa login form, kapag meron ka ng account. So, pagka wala pa, sign up ka muna. So, sa sign up, dito, dahil nga meron na kaming database, kailangan madedetect niya if tama ba yung password or hindi. So, for demonstration purposes only, gagawa ako dito ng incorrect password. Yeah, incorrect password. Email is already taken. Ay, registration pala to. So, taken na yung email. So, magagawa tayo ng dummy email. So, meron din pala tayong built-in na um, data validation dito. So, once na ganyan lang i-enter, please enter a valid email address. So, pag sign up, pasok na this one digit. Oh, sorry. So, to sign up, yeah, pag created, you may now login. So, sa pag-login, meron akong ginawang lockout. So, kanina, ang pangalan natin dun is, yan ito, random na ito. Input tayo isa. So, kung valid password, isa pa. Try ko naman itong generated na ito. Kunyari, continuous siyang nag-enter ng mga maling data. So, yun, mapupunta siya sa account lockout. So, yun. So, ano yan, babalik lang siya sa landing, then, yun. So, try naman natin mag-reset ng password. So, sa pag-reset ng password, meron ditong request OTP form. So, hihingin niya yung Gmail mo sa database. So, meron naman ako ditong ginawang dami email. Pero kasi pagka dami email ginamit mo, is di mo rin marireceive kasi wala kang access sa mga yan. So, gamitin natin tong tamang Gmail. So, yun. Sa working Gmail pa yan. So, you may now check your... So, hindi ko mapakita sa inyo yung Gmail na nag-send sa akin kasi makikita nyo yung mga sensitive information dun sa Gmail. Pero ito na lang papakita ko. Ito yung nagbago kanina. So, ito yung OTP na nag-send sa Gmail. So, ayun. So, once i-enter natin siya, 5573. Pero try natin yung random number. Yan. Pag random number, hindi siya mag-enter. So, pag tamang number na, 3, then verify. Verification failed, you entered an incorrect PIN. 5573. Tama naman na, 5573. 5573. You entered it. Sorry, hindi ko pa pala nare-res. Sorry. Ito, nakita niyo, nagpalit na. Naging 4010 na siya. So, sa 4010, 4010. So, once verified, OTP verified successfully, close na natin. And yun, for demonstration lang naman to, so ulitin ko na lang yung password na ginawa ko kanina. So, yun, after na ma-verify and ma-edit na yung, ma-update na yung password, then, notif, and then, click lang tong close, then, pwede ka na mag-login. So, sa login, yun lang din natin. Pwede kang, by the way, sa login, pwede pala yung username yung gamitin mo. So, try natin tong Zach. So, Zach. So, once click, yung, malalagin. So, try natin kung gagana ba kung email naman. Most probably, yes, kasi yung email yun. So, yun. So, ito na yung pinaka-index or yung pinaka-homepage ko. So, ito yung difference niya from this into this. So, makikita nyo yung present to and ito siya. So, yun. Makita natin dito sa ating homepage is yung parang short planner.
na parang go-to action para lang mapunta dito sa trip planner kasi siya yung parang pinaka ano ng program. Then ito moving yan. Then itong welcome. Then next is destinations and learn more about. Meron din tayo dito ang search search bar. Sa search bar pwede natin mag-search yung mga keywords gaya ng pwede tayo mag-search dito ng Puget. Yo, Puget. Pag click natin yan, pupunta lang tayo ulit dito sa ating page na to kung saan makikita natin yung Puget. Then next is try natin tong bike. Snow biking. So once click natin yan, mapupunta tayo dito sa featured destination. So mamaya natin i-check yan para may coding survey. So first is itong trip planner. So once i-click natin to, so dito sa ating region, ay mamaya ako na-explain. So mag-input tayo ng any random, then play now, plan now pala, play now. So dito, sa ating adventure planner, may kita nyo rito is ito yung compass. So bakit may compass yan? Kasi meron dito sa pinaka file ni sir, sa asset na binigay ni sir. So required namin sundin yan. So may compass, and then meron lang ditong separator, then uniform yan sa lahat ng pages. Then dito is may mga go-to actions. So yun, mga process na need sundan ng ng first time user o ng nagpo-plan mismo. So pwede rin i-click tong trip planner para mag-scroll up. So yun. So dito sa destination, once click natin tong North America, lalabas lang dito yung mga cities na available dun sa region na yun. So, sa Europe, ito lang yung mga cities na available. And sa Asia, ito lang yung mga cities na available. And dahil nga Pinoy tayo, Manila lalagay natin. Then, activities, ito siya pagka hinumber or active, yung mga pumili. Namili siya. And, yan. Tapos then, submit. Once submit, meron dito ang confirmation. Pwede mong i-cancel muna or pwede mo na i-submit. So, try natin submit. So, once submitted, na dito sa mareredirect ka na rito sa ating trip then pindutin mo lang yung edit plans. So after ng edit plans, ayun na, makikita natin siya rito, skiing, transportation, Manila. So yun, pwede natin siyang i-delete dito or pwede na tayong automatic maglagay ng travel log. So mamaya explain ko sa inyo yung features ng travel log ko. And yun, next natin is try natin mag-delete. So yun, once deleted, makikita natin sa ating di ko napakita, sayang. So, ito kasi siya, nasa database siya. So, pag nag-delete pa tayo dito ulit ng isa, try natin delete tong isa. So, yan. May delete tayo dito ng isa. Then, once i-refresh natin. Yan. So, isa na lang matitira. So, itong table ko pala is nagpa-practice ng one to many or naka-data normalization siya. So, in-apply ko dito yung data normalization na natutunan namin from the previous semester. Then, next natin is yung data normalization. Data normalization destination. So, ito na yung featured destination. So, sa featured destination, meron tayo ditong tatlo. Meron din ditong binigay sa na tatlo. So, from this, again, meron siyang binigay na asset, na parang dito na plane. So, nilagay ko lang din dito sa taas yung plane. Pero, yung sa akin kasi is moving. So, dito, feature destinations. Then, ito siya. Okay. Then, dito, may mga go-to button siya. So, pag click natin yung more details, pupunta tayo sa mismong page kung saan ando doon yung mga more information about dun sa travel package. So, yun, meron ditong mga features, moving features. Yan. And meron din ditong mga travel inclusions na. So, gusto makita nyo to kasi automatic to yun. Yan, babalik yan. Automatic yan. Oh, automatic. So, ito. Makikita nyo yung mga travel inclusions dito. Ayan. And then, ito. So, makikita nyo, saan to galing? Itong page na to is dito galing. From this, I turn this into this. So, medyo may improvements ba? Kayo na pwede mag-decide nun. Pero para sa akin naman, may improvements kahit paano sa design. Then, next natin is, click natin lahat. Isa-isa natin. Ito siya. So, yun. May effects din yung background niya. Again, sa footer is pare-pares lang yung ginamit ko. Sa footer niya. So, yun. Working naman yung lahat ng destinations natin. Then, proceed na tayo sa travel logs. So, sa travel logs dito, may demonstration na yun na kanino. So, sa travel logs na to, itong tatlong to is present na siya dun sa binigay ni sir na assets. So, hanapin natin. So, ito. Yung tatlong. So, ito yung pinaggalingan niya. So, dito may pen and book. So, dito sa travel log, ang nilagay ko dito is nagsusulat siya sa back. So, yun. So, again, nagbe-base lang kami dun sa binigay ni sir na asset. Kasi nga, itong project na to is redesigning lang. So, pen and book. Then, dito is, ito yung pinaggayahan niya. And ito na siya ngayon. So, yun. May improvement siya. Kahit pa paano. And itong mga travel logs na to is present siya sa web, sa database ng, ng company mismo. So, may kita natin siya rito. So, ito siya. So, for demonstration purposes, didelete ko muna siya. So, once deleted na siya sa database, madedelete na rin siya dito sa travel logs. Yo. So, pwede ka na naman magsulat ng sarili mong travel log. So, bigay tayo ng example. Ito.
alin, GIF. Katulad lang din ng kanila. So, ito yung sample with travel vlog lang. Then, hello world, goodbye. Parang pangalan ng movie yan. So, fail to publish maximum 16. Dito. Sample travel. So, once, yan. Yan siya. So, nag-accept siya ng GIF, JPEG, and PNG na images. So, yun lang ina-accept niya. So, yun lang ang naging features ng program na ginawa namin kay sir. Pero bago yun, ipapakita ko sa inyo yung mga naging functionality nitong search bar na to. So, pag kinlik natin tong California feature destination, automatic pupunta tayo doon sa feature destination. Kung saan siya located. Hindi pala located, kung saan yung pinaka-parent niya. So, must visit na sa feature destination. Travelogs, to Rotan Island. Rotan Island. So, pupunta dito sa Rotan Island. So, pero ito ang pinaka-favorite ko kasi i-search dito sa website na ito. Developer. So, once click developer, lalabas, and account ko yan. So, again, I'm Zach Luther, a second year BSIT student from Rizal Technological University, and sana na-enjoy nyo yung tour sa ginawa kong sa pag-redesign ko sa isang website na as a part ng aming finals exam. So, yun lang. Thank you guys.